And of course, baka magharap-harap kayo doon. So, what can we expect doon sa inyong magiging harapan with his fans, bloggers, whatever? Sa bahagi natin, sa totoo lang, given ang naging performance ng mga mambabatas sa masinsing pag-iimbestiga, sa totoo lang kung mag-extend pa ng ilang araw, kaya naman natin yun. Ang tanong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ba niya? Actually, gusto natin ibalik sa kanya yung tanong. Kasi if we recall dun sa Senado, ano ba yung nangyari? Nung hindi na siya makasagot dun sa tanong ng isang senador, siya mismo ay nanghingi ng suspension ng investigasyon para muna ay makapag-break siya doon sa intense na mga pagtatanong dahil kung siguro, kung hindi siya magmumura, konti lang naman talaga yung masasabi niya kahit na sa totoo, siya yung maraming dapat ipaliwanag. First of all, siguro linawin natin yung... Yan. Linawin natin si attorney niya, si Sal Panelo, no? Pero hindi naman siya si Duterte. So, dapat siguro marinig natin mismo kay Duterte, ano yung sinasabi niya. Kasi pwedeng, kung ano-ano sinasabi niya hindi natin alam kung alin doon yung totoo at hindi. So, kailangan humarap siya, sabihin niya sa atin, sabihin niya sa taong bayan, pupunta siya. Kailan siya pupunta? Anong gagawin niya? 'Di ba? So, yun yung ano. At hindi kami, gusto lang namin sabihin, no, na yung mga, sa Senado nga, nung humarap doon, meron din siyang mga supporters na nandun. Meron din siyang, but on the other hand, napakarami ng mga nagpunta doon na nagprotesta. So, ibig sabihin, ito, mga ano niya lang ito, mga minions niya ito. At nakahanda naman ang lahat. Kahit nga ang mga biktima ng war on drugs at biktima ng mga human rights violations, nakahandang sagutin siya. So, nakahandang humarap sa kanya. So, yun lang yung gusto kong sabihin na, no, hindi na bago na nagkaroon ng mga ganyan. Nandiyan yung supporters, etc., mga kung ano-ano. Kasi, at konti na lang yun eh. Sa totoo lang, nung nakita naman namin, nung Senate hearing, konti yung kanyang mga kasamahan. Napaka namin nun, yung siguro, vloggers, no? Kaya naman ganyan. At saka trollers siguro. Pero yung actual na tao, hindi, konti lang. Talagang konti. Higit na konti kesa dun sa mga nagprotesta. Kaya kitang-kita natin dun yung mga programa ng time na yon, humarap naman yung mga nagsalita laban kay Duterte. Maayos ang proseso ng ating Kongreso, no, dito sa House of Representatives, kung paano magtanong, nakita naman niya kung paano magtanong ang ating mga kasamahan dito, kung paano pinamunuan ng Quadcom itong mga iba't ibang mga House resolutions na ipinasa ng iba't ibang mga kongresista. At nakita niya yung proseso, no, kaya hindi niya pwedeng gawin dito yung pagiging bida-bida niya at pagiging brusko niya, no? At pumaloob siya doon sa aming doon sa aming rules. Na katulad din naman na ginagawa ng ating mga biktima ng mga kamag-anak ng mga biktima ng war on drugs. Ang hirap kaya na magsalita at ikwento, no, yung mga nangyari sa yung kamag-anakan, no? So mahirap itong ginagawa ng ating mga biktima, no, ng biktima yung ating mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK. Wala nang hihigit doon na sa sakripisyo na ginagawa ng ating mga biktima. Kaya so hinahawa namin siya, no, kung talagang ready siya by tomorrow, no? Ready rin kaming harapin siya tomorrow, yung ating yung makabayan, para iharap din at sagutin niya yung mga tanong ng ating mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK. In fact, hindi pa kami tapos sa mga hearings. Yung EJK pa lang ng war on drugs, ng Peking war on drugs, yung pinag-uusapan. Hindi pa ito yung mga EJKs sa mga iba pang mga mamamayan. Yung mga EJK sa mga aktivista, yung mga ginawang pagpatay, no? Yung mga massacre na ginawa nung panahon ng kanyang administrasyon. Nagsisimula pa lang tayo, tip of the iceberg pa lang yung ginagawa. Kaya kung 10 hearings yung hinahamon niya, kami kaya namin maghamon kahit ilang hearing. Kahit magpaumagahan tayo. Ginagawa namin yan kahit ng budget. Ginagagawin din namin yan ngayon kung gusto. 'Di ba? So yun lang.
Good afternoon po, Kongs. Kasi sa statement po ni Attorney Panelo, sabi niya they will confront daw po the Quadcom members. So asahan po natin na kayo po ang makakaharap at hindi yung Quadcom members if ever ituloy nila yung sinasabi nilang pagpunta dito. Yes, I think there will be a mass tomorrow. So siguro sa misa kasama yung mga biktima ng mga EJK, no, ng mga pamilya, dala nila yung kanilang mga magkakaroon ng misa. Yun naman ang makakaharap niya. Regular na po Kasama ba yung yung mga- misa na yun po, ma'am? Kasi last week may misa din before the Quadcom hearing. Yes, oo. Kasi 'di ba nung mga nakaraan, actually yun yung paraan ng healing sana no ng ating mga EJK war on drugs victims ng Peking war on drug victims ng Duterte administration. They've been doing that kahit naman dati pa kasi yung nakuha lang nila na magkaroon or magsumbong sa pamamagitan ng pagkakaroon ng misa na nasasabi nila yung kanilang mga gustong sabihin at ipanawagan yung hustisya para sa mga biktima. Kaya naman ganon. Kaya naman meron silang paraan ng ganito na nagkakaroon ng misa at nagpapahayag ang mga biktima. Kaya kung seryoso pala si Mr. Duterte no sa November 21, yun yung tinakda ng Quadcom na hearing, doon siya pumunta no well, doon niya ipakita no yung kanyang tapang sa harap ng mga miyembro ng Kongreso at sagutin niya yung mga tanong. Ma'am, ano oras po yung misa tomorrow? 9 a.m. 9 a.m. Oo. Opo. Baka doon ulit sa may People's sa People's Center. Ma'am, klaruhin ko lang po, when you said kung magpupumilit siya, edi magharapan po, ano pong ibig nila? Kami nandito, ang Makabayan Block ay nandito naman. So, pwede naman kaming no? Gusto niya ba ng welcome? Ganon. Nandito po yung Makabayan, di sagutin niya yung mga tanong namin. Pwede naman ganon, di ba? Yung kung nasa gate po si President Duterte tomorrow, lalabasin niyo po ba siya? Baka may rally yun. Oo. Basta din po yung mga victims, families ng Makabayan Block. Yes, I think so. Kasi ang mga victims at saka ang mga talagang sila, humihingi sila ng hustisya. At alam nila na kung sakaling darating si Duterte, ay pupunta naman ang mga biktima. Talagang yan ang matagal nilang 'di ba? Yung magkaroon talaga ng hustisya at humarap sa kanila yung may pinaka-accountability ng gumawa, yung may krimen, no? Crime yun yung ginawa sa kanila na hindi nila na hinihingi pa rin nila hanggang ngayon yung hustisya. Ilang taon na ang nakalilipas. Hindi naman po sila pinapunta dahil sinabing pupunta si Daddy. Actually, naka-gear nga sila na pumunta kahit kung consistent nga silang pumupunta sa kahit saan para harapin sila 'di ba? So, kahit po nung pa lang, Committee on Human Rights pa lang na pagdinig, kung maaalala ko, pumupunta talaga sila dito. Kahit 5, kahit 6, kahit 7, kahit ilan yan. Basta pupunta sila at gusto nilang makita ang ang procedures palagi, ang proceedings palagi. Mas masipag pa nga sila, di ba? Nung pinatawag natin si Duterte, sabi hindi daw pwede kasi samantala si Tatay Bailon nga consistent siya. Ang ginagawa niya talaga, hanapin, saan pupunta kasi baka pumunta doon si Duterte, pupunta ako doon. Mga ganun yung kanilang lagi po yan, consistent yung mga yan na magtanong kung kailan, saan, paano. Dahil yun talaga ang kanilang panata, humingi ng hustisya sa nangyari sa kanilang kapamilya. Yun na lang ang magagawa nila, sabi nila. Ma'am, saka yung mood naman ng mga relatives ng EJK victims or drug war victims, hindi naman sila confrontational, right? I mean, not to the point na violent. Tama ba? I don't think so na violent sila, humihingi sila ng hustisya, yung iba nga umiiyak nung time na basta maipahayag nila yung kanilang hindi natin sila masisisi kung talagang magsabi sila ng kanilang mga kasi yun wala pa nga ring hustisya hanggang ngayon so maaari talagang magkaroon ng mga pag-iyak, pagsigaw, pero yun nga biktima yun gagalangin mo din at respetuhin mo din kung ano yung nararamdaman nila.
Ma'am, sorry, just to clarify, kasi meron din po kayong, kumbaga yung ibang mga biktima po, ina-assist niyo po, di ba? Yung mga galing sa mga probinsya, nakarating na ba? Or hindi pa naman dahil na-cancel yung hearing? Actually, yung sa mga request for kasi kailangan doon pang asikasuhin, Oo, halimbawa, kung galing yan ng Davao, kailangang asikasuhin yung process or Cebu or ganyan. Ang nagagawa natin nung nakaraan, napapapunta natin sila dito beforehand. So, parang weeks before, nakakausap natin, inihahanda yung mga kailangan bago makarating dito. Tapos, yung pagbalik din kasi. So, magstay sila dito, wala rin naman silang mga kamag-anak, etc. So, ang ginagawa natin, kapag, halimbawa, ang alam ko, ang Rise Up, kapag may activity dito sa Manila, merong coordination in Cebu, coordination in other parts of na merong mga victims, Negros, ganyan, para magkaroon ng mga simultaneous na mga activity. Pero yung papuntahin sila dito, ngayon, for now, kung walang wala pa, oo. Kaya, masinsindi naman yung paghahanda ng Quadcom, kung sino yung haharap na witnesses, kailangan ihanda sila talaga doon.